Shoutout kay Katsakino Dukusin, kay Romeo Conchada, Juan Solegue, Jervin Cruz at sa iba pa nating taga-subaybay. At ngayon mukhang hihirit ang Hinebra ng isang last trade bago mag-open itong ating Governors Cup. At ang makakausap nila ay itong NLEX Road Warriors. At mukhang titignan ng Barangay Hinebra kung makukuha nila itong si Anthony Semerad mula dito sa NLEX Road Warriors. Dahil isa ng unrestricted free agent isang unrestricted free agent with rights itong si Jared Dillinger, nabawasan na yung mga field foreigner sa Barangay Hinebra. Kaya pwede na nilang kunin itong si Anthony Semerad mula dito sa NLEX Road Warriors. Dahil mukhang ang gusto rin gawin ng Barangay Hinebra ngayon ay dagdagan sila ng mga spot-up scorers para dito sa kanilang lineup. Ang laki ng magiging transition ng Barangay Hinebra. Dati nakafocus sila dito sa inside game kay Christian Stan Hardinger. Pero ngayon ang gusto nila ay merong mga outside scorers sa team. Kung titignan natin, ito si Isaac Ko, may 3-point shot yan. Of course, ito si Stephen Holt, si Maverick Hanmisi, si RJ Abarientos, si Scottie Thompson. Ngayon, ito si Jamie Malonzo. Kaya gusto nilang dagdagan ng isa pa. At ayan nga nakikita nila, ito si Anthony Semerad. Pwedeng-pwede yan na maging additional scorer nitong Barangay Hinebra kapag kinakailangan, lalo na at hindi pa 100% si Scottie Thompson. Pwede kasi na small forward itong si Anthony Semerad. Pwede rin siya na maging power forward. Ang pag-uusapan na lamang ay kung sino pwede nilang ipalit dito. Sa tingin ko pwedeng ibigay ng Barangay Hinebra itong si Raymond Aguilar at itong si Bon Pesomal. Dahil ang NLEX nangangailangan ng big man at kinakailangan nila ng isa pang scorer na tutulong kay Robert Polick. Kung scoring ang pag-uusapan, yan ang maibibigay nitong si Bon Pesomal. At alam natin 3-point scorer yan, so magiging malaking tulong yan para dito sa koponan nitong si Coach Jong Wichico sa NLEX. Mukhang merong last minute attempt na gagawin ng Magnolia na matrade na itong si Calvin Abueva dito sa Converge FiberXers. Alam ng lahat na gustong makuha ni Governor Delta Pineda itong si Abueva at ang hinihiling daw nakapalit nitong Magnolia ngayon ay itong si Jeyo Ambohot. Originally, ang balita daw dyan ay si Alex Stockton o si Shonny Winston. Pero mukhang hindi pumayag ang Converge at ngayon hinihiling ng Magnolia ay itong si Jeyo Ambohot. So tignan natin kung matutuloy ang ganitong klaseng trade. Kung sakasakali na makuha ng Magnolia itong si Jeyo Ambohot, magiging magandang backup yan para dito kay Xavier Lucero. Itong si Ambohot kasi stretch 4 ang laro niyan at meron niyang magandang 3-point shot scoring na makatutulong dito sa rotation ni Coach Chito Victolero. Kung sakasakali naman na itong si Ambohot ay ibigay ng Converge FiberXers at nakuha nila si Abueva, magkakaroon na sila ng isang veteran presence na matagal nang hinahanap nitong si Governor Delta Pineda at syempre nung kanilang bagong coaching staff sa pangunguna ni Franco Atienza, si Raiko Turaman at Charles Chu. Nandiyan na, kinuha na nila ito si Alex Cabagnot pero mas gusto pa nilang dagdagan nito si Abueva at ang balita nga baka pati ito si Arwin Santos at si Encho Serrano ay kunin din ng FiberXers. Pero sa ngayon, pinaplansya pa itong usapan na Abueva for Ambohot kung sakasakali. Ang tingin ng mga insiders at analysts dito mukhang nakalala mga Magnolia dahil ito si Ambohot ay bata pa at ito si Abueva matanda ng player at syempre meron na yung history dito sa PBA. Pero determinado itong si Governor Pineda na makuha ang nasabing player na sa tingin niya malaki maitulong nito para dito sa mga batang players ng FiberXers. So abangan na lang natin. Kahit hindi matuloy ang trade sa opening ng PBA Governors Cup, asahan natin na anytime na magkasundo ang dalawang panig, matitrade na talaga itong si Calvin Abueva dito sa Converge FiberXers at si Ambohot sa Magnolia.